Yo Cycling Chef, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my vlog. In this video, mag-unbox tayo. I-unbox natin yung ating panibagong power meter na gagamitin natin sa ating mga races at sa mga gravel adventure. This is the Fabero Asioma Pro MX1 Mountain Bike Pedal Power Meter. MX1 kasi single-sided power meter siya. So tara, unbox na natin mga kapadyak. Okay guys, let's do the unboxing of this Fabero Asioma MX1 pedal-based power meter. Have the best rides ahead. With Asioma, you're in good hands. Okay guys, this is the Asioma Pro MX SPD Professional Power Meter. Bali pedal-based power meter siya. So let's remove this on this box. Ito ngayon yung box niya. Then, laging maganda yung yung packaging ng Asioma power meters. Nice, very premium yung pagkaka-package niya. Right. Yan. Tingnan natin alisin yung kabila. Yun. So, ito yung nasa box. Meron siyang documentation. Let's open this up. Punahin na natin to bago yung pedals. So, meron siyang mga attachment cleats dun sa sapatos. This is Shimano based cleats. Okay, let's go to the pedals. O nga pala, this is one side only, no? Single-sided power meter. Yan. Ang ganda ng design niya. Mas low profile, mas manipis siya. It's like, parang mountain bike pedals lang siya. So, ito yung pinaka-charging port niya. Ayan. It's magnetic pero meron pa rin siyang way para ikabit siya, no? So, tignan pa natin kung ano pa yung nasa loob. Yun. You have the wire. Sana USB-C na. Pero unfortunately, hindi pa rin siya USB-C. Anyway, okay lang naman yan kasi ang importante, ito, dito natin siya ikakabit. Ang importante, so attach natin. Para matry din natin mamaya na i-charge. Okay. Meron pa siyang warranty and safety information. Yan. So, let's go back to the pedal. Siguro maganda, timbangin muna natin guys. The Asioma Pro MX1, the XT, ordinary XT pedal. Siyempre, ginagamit din natin yung Fabero Asioma na road bike pedals na naka single-sided power meter din. Unahin natin si Asioma Pro MX1. The total weight of the Asioma Pro MX1 power meter is 382 grams. The XT is 341 grams. So, meron siya agad na 41 grams difference. And the road pedal of Asioma, 285. Pinakamagaang talaga yung road pedals. 285 grams. Pero dito sa dalawa, 41 grams difference. Charge natin yung ating power meter. Bali yung cable na kasama dun sa unit is pang dual-sided yata eh. Ito yung cable niya. Ayan. Sinalpak na natin ng ilaw para ma-charge. Tapos meron siyang other port. Lalabas, yung cable na kasama dun sa packaging is for dual power meter. Pero MX1 lang yung sa atin. Tapos, yung pinaka-charger, ayan, kinuha ko siya dun sa Asioma na road bike power meter. Okay guys, bago natin i-install, let's talk about the technical specification at kung ano yung mga bagay na nagustuhan ko sa power meter na to kumpara sa ibang mga power meter na ginagamit na natin or nagamit na natin. Again, this power meter is MX1. MX1 kasi single-sided power meter siya. Yung power meter niya nandun sa left pedal. Pero meron ding available na dual-sided power meter sa Fabero Asioma. It's the MX2 model. Para po yun sa mga athlete na gusto nilang nakikita yung pedal balance dun sa kanilang both legs. Pero para sa akin,
okay na ako dun sa single-sided power meter. Kasi halos ever since naman, from stages, single-sided power meter din ang gamit ko. Although nagkaroon ako ng dual-sided pero binenta ko rin agad. Tapos eventually nagkaroon din ako ng 4i na ginamit ko nung nakaraang gravel race, di 4i GRX single-sided power meter. Tapos meron din ako ng Favero Asioma Uno na gamit ko sa aking road bike at ginagamit ko rin siya sa aking gravel bike. Actually, honestly speaking, mas gusto kong gumagamit ng road pedals kumpara sa mountain bike pedals. Pero since merong mga races at merong mga rides na talagang hindi makakaiwas, you have to dismount on your bike, you have to walk, you have to climb pushing your bike, mas maigi na makagamit tayo ng mountain bike shoes or mountain bike cleats kagaya nitong nakaraang gravel race. Now, one thing that I like in this Favero Asioma MX1 power meter is yung kanyang electronics wala na dun sa labas, nandun sa loob ng spindle. Kaya yung design nila, inalis na nila yung bilog na kagaya dun sa Asioma Uno at saka Asioma Duo. Wala na itong bilog na to. Kaya mas maganda yung design niya kasi hindi na siya tatama dito kasi yung design ng mountain bike MX1 at saka yung MX2 wala na tong bilog na to. Isa ito sa nagustuhan ko dun sa design ng bagong power meter. Yung mga gumawa nung hack, tignan nyo yung mga power meter nyo kasi ang ginawa nila dito sa Asioma Uno, pwede mong palitan ng MTB cleat. So yung mga gumawa nun, makikita nyo, itong bilog na to, maaaring marami na siyang tama sa off-road, marami na siyang gas-gas, which maaaring magka-problema in the future yung power meter. Kaya ako doon sa Favero Asioma for doing the new design na nasa spindle na yung electronics. Another thing na nagustuhan ko sa power meter na to, it has a 60 hours of battery life built-in dun sa pedal. Hindi kagaya ng ibang mga power meter, kinakailangan mo pa maglagay ng battery. At minsan sa experience ko, nagkakaroon ng corrosion yung battery. Lalo na kapag nadadalas yung pagra-ride natin sa ulan at the same time, kakaroon ng mga river crossing. Since it has a built-in battery, ang maganda rito, mas water resistant siya, dust resistant, mud resistant, at makakasiguro tayong hindi basta-basta ito papasukin ng dumi. Another thing that I like dito sa design na to, serviceable siya. There's a top cap na pwede mong alisin using the Allen key para in the future, pwede mo siyang linisin at i-regrease. Kagaya ng Asioma Uno at saka Asioma Duo, this is connectable with ANT+ at saka Bluetooth. Tapos sinasabi rin na ang accuracy niya is plus or minus 1%. And at the same time, this power meter, meron din siyang cadence sensor. You can also check your pedal smoothness and torque efficiency. Yung application nga pala, you can download it sa Apple Store para sa mga iPhone users at sa Google Play naman para sa mga Android users. Another thing na maganda rito sa Favero Asioma power meter na to, meron siyang 2 years warranty. So ayan po mga kapadyak, ang ilan sa mga technical specification, mga bagay na dapat nyong malaman dito sa MX1 mountain bike pedal power meter ng Favero Asioma. Tara mga kapadyak, kabit muna natin dun sa ating bike. O nga pala guys, pagkakabit nyo na yung power meter pedal na to, ang gagamitin nyo is wrench. Wala kasi siyang Allen keys. Hindi mo siya makakabit using an Allen key. So yun po mga kapadyak, excited na ako para gamitin itong pedal na to. For the longest time po, alam nyo naman, ever since kahit sa ilang mga gravel races na sinalihan ko, lagi akong naka-road pedals using my Asioma Uno. Pero this time, since meron ng MTB pedal-based power meter ang Favero Asioma, ito na yung gagamitin natin sa ating mga future gravel rides, gravel adventure, and gravel races. Pero syempre, titignan pa rin natin kung alin yung mas okay gamitin doon sa given terrain or doon sa route na gagawin natin, doon sa mga karera na sasalihan natin. O nga pala guys, this video is brought to you by and sponsored by Supreme Bikes. Shoutout sa iyo Supremo. Salamat sa magandang deal na binigay mo sa akin. If you like this content, please give it a thumbs up at kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe on my YouTube channel. Ride safe, eat healthy, God bless you all.
This is the Cycling Chef.